Maaaring ngayon ang araw na magsisimula ang lahat ng pagbabago. Habang sumisikat ang araw, hindi lang langit ang binabago ng Diyos, kundi pati ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. May salita na inilaan para sa iyo ngayong umaga, isang direksyon mula sa langit na nagbibigay liwanag sa mga lugar kung saan dati may pagdududa. Sabi sa awit 37, ipaubaya mo sa Panginoon ang iyong mga plano, magtiwala ka sa Kanya at Siya ang bahala sa lahat. Hindi ito teorya, ito'y buhay na katotohanan para sa mga nananampalataya. At ngayon, maririnig mo ang mensaheng maaaring magbukas ng bagong daan sa iyong buhay at magpalaya sa kasaganaan na magsisimula mula sa iyong puso. Huminga ka ng malalim. Itinakda ng Diyos ang sandaling ito. Makinig tayo sa nais niyang sabihin. Sa Josue 1:8 sinabi ng Diyos, sa gayon, magiging matagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa. Hindi ito palamuti ng salita. Ito'y pangakong totoo. Bigkas mismo ng Diyos sa oras na si Josue ay humarap sa mabigat na tungkulin. Hindi niya alam ang lahat ng detalye, pero may hawak siyang higit pa, isang salita na magiging gabay sa bawat hakbang. Ngayon, ang parehong salita ay dumarating din sa iyo bilang banal na direksyon. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung ano ang inihahayag ng Diyos sa sandaling ito. May bagong landas na itinatakda mula sa langit para sa iyong buhay dito sa lupa. Isang landas na hindi lang bunga ng pagsisikap, kundi ng presensya ng Diyos sa bawat hakbang mo. Ang kasaganaan na galing sa langit ay nagsisimula sa loob mo, sa pusong marunong makinig, sa isip na nagbubulay, sa bibig na nagdedeklara. Sabi ng Biblia, huwag mong hayaang malimutan ang aking salita, pagbulayan mo ito araw at gabi. Ibig sabihin, kapag ang salita ay naging katotohanan mo sa araw-araw, ang mga hakbang mo ay umaayon sa walang hanggang plano ng Diyos. Isipin mo, bawat umaga ay isang banal na pagkakataon. Bawat paghinga ay paanyaya ng langit. Bawat desisyon ay pagkakataon para ilagay ang Diyos sa gitna ng lahat. Ang kasaganaan, ayon sa Diyos, ay hindi lang tungkol sa material. Ito'y tungkol sa kapayapaang galing sa Kanya at katiyakang ikaw ay nasa tamang landas. Handa ka na bang tanggapin ang kasaganahang dulot ng pagsunod? Handa ka na bang ipaubaya ang iyong mga plano at buong tiwalang manangan sa Kanyang salita? Bago tayo manalangin, kung hindi ka pa bahagi ng ating pamilya ng pananampalataya, mag-subscribe ka sa channel at pindutin ang kampanilya para makatanggap ng mga panalangin tuwing umaga. Lumago tayo ng sabay sa presensya ng Diyos, isulat sa mga komento. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong gabay, ipahayag mo sa langit ang iyong hangarin ngayon. Ngayon, pumikit ka, ihanda natin ang puso para tanggapin ang lahat ng nais ibuhos ng Diyos sa araw na ito. Huminga ka ng malalim, hayaan mong ang katahimikan ay pumasok sandali. Kalimutan mo muna ang paligid, ito ay oras mo at ng Diyos lamang. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa inyong presensya ngayong umaga. May paggalang, may takot sa inyo, at buong puso naming ibinibigay ang aming sarili. Hindi kami nagmamadali, hindi kami nag-aalinlangan, kundi may pusong sabik marinig ang inyong tinig. Gusto naming simulan ang araw na ito sa isang panalangin. Kausapin mo kami, Panginoon. Gabayan mo ang bawat iniisip namin, bawat hakbang, bawat kilos. Alam mo ang mga daang hindi pa namin nadaanan. Alam mo na kung ano ang nasa unahan, kaya sa panalangin na ito sa umaga, nais naming isuko ang lahat sa iyo, ang lahat ng nagpapabigat, ang lahat ng bumabagabag, ang lahat ng pumipigil. Espiritu Santo, dalawin mo kami ngayon, dumampi ka sa lugar na ito. Patahimikin mo ang kaluluwa, liwanagan ang isipan, palakasin ang puso. Panginoon, turuan mo kaming umunlad ayon sa iyong paraan, hindi lang sa kayamanan, kundi sa karunungan, sa balanse, sa kapayapaan, sa layunin. Ilayo mo kami sa pagkabalisa, sa paghahambing, sa pagmamadali.
Turuan mo kaming maunawaan na ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa laman ng kamay, kundi sa laman ng kaluluwa. Ama, kung saan may kakulangan, ipadala mo ang probisyon. Kung saan may kaguluhan, bigyan mo ng banal na direksyon. Kung saan may pag-aalinlangan, ihayag mo ang iyong katotohanan. Ngayon, pinipili naming magtiwala. Magtiwala kahit hindi pa namin nakikita ang lahat, dahil alam naming kumikilos ka na. Magtiwala na habang kami nananalangin, ang langit ay gumagalaw. Magtiwala na ang iyong salita ay hindi kailanman pumapalya, sapagkat nasusulat, magiging matagumpay ka sa iyong mga lakad. At kami ay kumakapit sa pangakong iyon. Pinanghahawakan naming may daan na inihanda para sa amin, na may mga pintuang malapit ng bumukas, na may tamang tao na paparating sa amin, na may probisyong dumadaloy kahit sa tuyong lugar. Panginoon, naway ang umagang ito ay maging panibagong simula. Isang pagbabago ng takbo ng buhay, isang paggising ng aming espiritu. Naway ito ang araw na nagbabago ang lahat, hindi dahil sa lakas ng loob o galing sa plano, kundi dahil sa pagsunod sa iyong salita. Hawakan mo ngayon ang babaeng nagising ng pagod, ang lalaking gumagawa ng lahat ng kaya niya, pero pakiramdam ay nakakulong pa rin. Hawakan mo ang pusong minsan ng sumuko at sabihin mo, "Anak, narito ako. Anak, kailanman ay hindi kita iniwan." Oo, ang Diyos ay nangungusap sa iyo ngayon. Ang panalangin ito ay hindi aksidente. Ito ay kasagutan. Ito ay pag-aalaga. Ito ay panibagong lakas. Espiritu Santo, gabayan mo ang bawat hakbang namin ngayong araw. Naway bawat desisyon ay naaayon sa langit. Naway bawat pagpili ay may dalang kapayapaan. Naway bawat pagsubok ay maging hakbang pataas. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan sa kung anong mayroon na kami. Turuan mo kaming maging tapat na katiwala. Bigyan mo kami ng lakas ng loob para magsabi ng hindi kapag kinakailangan. Bigyan mo kami ng pandinig para marinig ang iyong tinig kahit sa gitna ng ingay ng mundo. At higit sa lahat, bigyan mo kami ng pananampalataya. Pananalig na hindi matitinag. Pananampalatayang lumalaban sa takot. Pananampalatayang umaalalay sa paglalakbay. Pananampalatayang bumabangon kahit tila gumuho ang lahat. Ngayon, aming ipinahahayag, kami ay mga anak ng Diyos na nagpapala, nagmamalasakit, nagpapalakas at sumusuporta. Hindi kami nag-iisa, hindi kami nakalimutan, hindi kami nahuhuli. Kami ay nasa tamang panahon, sa tamang lugar at naririnig ang tamang salita. Si Josue ay nakarinig ng ganitong salita mula sa Diyos sa panahong kailangan niyang tumindig at manguna. Isa iyong bagong simula, isang tawag sa tapang, isang paalala na ang tunay na lakas ay wala sa espada kundi sa pagsunod sa kanyang salita. At ngayon, ang parehong pagpapahid ay dumarating sa iyo. Pagpapahid ng pamumuno, pagpapahid ng karunungan, pagpapahid ng banal na direksyon. Hindi ka nalalakad ng ligaw. Hindi mo na kailangang umasa sa opinyon ng tao. Hindi ka nagigising na may takot sa hinaharap, sapagkat ngayon binubuksan ng Diyos ang iyong mga espiritual na mata upang makita mo ang hindi nakikita ng iba. Upang maunawaan mong kahit nasa gitna ka ng disyerto, ginagabayan ka pa rin niya. May ulap sa araw, may apoy sa gabi. Iyan ang tunay na kasaganaan. Ang kasaganaan ay ang pagkakaroon ng Diyos sa unahan. Ang lumakad ng may kapayapaan kahit sigawan ng mundo ang kabaligtaran. Ang matulog ng payapa dahil alam mong ang langit ay kumikilos. Ngayon, tinatawag ka ng Espiritu Santo sa isang bagong antas. Antas ng lalim sa relasyon, antas ng masunuring puso, antas ng pakikinig na bukas at handa. Hindi na tungkol sa dami ng panalangin, kundi sa kalidad ng pagsuko. Hindi tungkol sa gaano mo kagustong mangyari, kundi kung gaano ka kahandang magtiwala. Kaya ngayon, nais kong banggitin mo ito ng may pananampalataya. Panginoon, gisingin mo ako sa iyong landas.
Magtiwala ako sa iyong salita. Sabihin mo ito ng malakas. Kahit nasaan ka, naririnig ng langit ang sinasabi ng puso. Dama mo ba ang presensya ng Diyos ngayon? Kumikilos siya sa iyong tahanan, sa iyong isipan, sa iyong espiritu. Nililinis niya ang takot, tinatanggal ang ulap, ginagaling ang sugat. Angkinin mo ito. Ang umagang ito ay isinulat ng Diyos para sa iyo. At sinimulan mo ito sa pinakamahusay na paraan, sa pakikinig sa tinig ng Ama. Ngayon, manatili ka sa presensyang ito. Huwag ka munang bumalik sa mga abala. Manatili, sapagkat ang nananatili sa presensya ay nananatili sa kapayapaan. At alam mo ba ang nangyayari sa mga nananatili sa salita? Magiging matagumpay ka sa iyong daan at ikaw ay sasagana. Josue 1:8 ay hindi katang-isip. Ito ay totoo. Ito ay ngayon. Ito ay para sa iyo. Hayaan mong itanim ng Diyos ang salitang ito sa puso mo. Tutubo ito. Magbubunga ito. Magbubukas ito ng mga bagong daan. Marahil, hindi ayon sa inaasahan mo. Pero tiyak ayon sa pangangailangan mo. Makinig ka. Hindi mo na kailangang habulin ng biyaya. Kapag lumalakad ka kasama ang Diyos, ang mga biyaya ang siyang humahabol sa iyo. Gumising sa katotohanan ito, huminga ka ng may katiyakan, matulog ka na may kapayapaan. Ngayon may ginising ang Diyos sa iyo na bago. Isang bagay na hindi na mapapawi ng paulit-ulit na gawain, ng takot o ng pag-aalinlangan. Lalakad ka ng may kapayapaan, magpapasya ka ng may karunungan. Akitin mo ang pabor ng langit, sapagkat ang kasaganaan na galing sa salita ay 100 ligtas. Tulad ng sinasabi sa awit 119:105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ngayon, huminga kang malalim muli. Dama mo ba ang ginhawa, ang pagyakap, ang katiyakan na sa tamang landas ka, kasama mo ang Diyos, umuunlad ka? Naramdaman mo ba ang presensya ng Diyos sa panalangin ito? Iwan mo ang iyong amen sa mga komento para makita ng lahat na bukas ang puso mo sa Espiritu Santo. At huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay may makapangyarihang layunin. Ihatid ang mensaheng ito sa mga kapatid na nangangailangan ng kapayapaan sa araw na ito. Ang simpleng like mo ay maaaring magdala ng kaaliwan sa pusong sugatan. Ngayon tingnan natin ang kwento ni Josue. Isang batang leader na tinawag para sa isang misyon na mas malaki kaysa sa sarili niya. Wala siyang handang hukbo, wala siyang yaman o detalyadong plano, pero meron siyang kayamanan na bihira sa mundo, ang direksyon mula sa Diyos at ang pangako mula sa langit. Nawala na si Moises at ang buong bayan ay nakatayo sa harap ng lupang hindi pa nila alam, at doon pinili ng Diyos si Josue para sabihin, "Tumindig ka, ikaw na ang mangunguna. Sasamahan kita, pagbulayan mo ang aking salita, araw at gabi. At ikaw ay uunlad. Huminto ka muna sandali at isipin ang tagpong iyon, ang bigat ng pumalit kay Moises, ang pananagutan ng paggabay sa milyong tao, ngunit higit sa lahat, ang katiyakang hindi siya nag-iisa." Narinig ni Josue ang sinabi ng Diyos at siya ay sumunod. Kahit wala pa siyang lahat ng sagot, kahit hindi niya alam kung ano ang nasa kabila, dahil para kay Josue, mas malakas ang pangako kaysa sa takot. Ang kwentong ito sa Biblia ay tumatama mismo sa ating buhay ngayon. Ilang beses na ba tayong nasa harap ng lupang hindi natin alam? Ilang beses na ba tayong may hawak na pangako pero tila taliwas ang kalagayan? Ilang beses na bang sinabi sa iyo ng Diyos na panahon na para umabante, pero ang pakiramdam mo ay parang nakatigil ka pa rin? Marahil nandyan ka mismo ngayon, may pangarap sa puso, may salita mula sa Diyos, pero hindi mo alam kung paano magsimula. At alam mo kung ano ang itinuro ni Josue sa atin? Na hindi mo kailangang makita ang kabuuan. Kailangan mo lang sundin ang unang hakbang. Hindi sinabi ng Diyos kay Josue, planuhin mong mabuti at saka ka pumunta.
Ang sabi niya, pagbulayan mo ang aking salita, ipahayag mo ito, lumakad ka ayon dito, at ako'y sasama sa iyo, at iyan ang nagbago ng lahat. Dahil ang kasaganahang ipinangako sa Josue 1:8 ay hindi nagsimula sa labas. Nagsimula ito sa loob, sa disposisyon, sa pakikinig, sa pagsunod, sa tipan. At tandaan mo ito, hindi yumaman si Josue dahil sa swerte. Umunlad siya dahil sa tiwala. Tiwala na sapat na ang tinig ng Diyos. Tiwala na kahit ang matitibay na pader ng Jericho ay babagsak kapag sinabi ng Diyos na panahon na. Tiwala na ang presensya ng Panginoon ay sapat na upang magtagumpay. Ngayon, isipin mo ang sariling buhay mo. Ano ang mga pader ng Jericho na humaharang sa iyo ngayon? Ano ang mga teritoryong ipinangako ng Diyos na hindi mo pa rin malaman kung paano pasukin? Maaaring ito'y bagong trabaho. Maaaring ito'y pagbabago sa relasyon. Maaaring ito'y panibagong simula sa pananalapi. O baka naman isang pagtawag ng Diyos na patuloy mong binabaliwala. Ang sikreto ay hindi sa dami ng iyong alam, kundi sa lalim ng iyong tiwala. Ang kwento ni Josue ay hindi lang aral sa Biblia. Ito ay pagpapahayag kung paanong kumikilos ang Diyos sa mga pusong hindi lamang nakikinig, kundi sumusunod. At alam mo kung ano ang pinakanakamamangha sa paglalakbay niya? Habang sumusunod si Josue, siya ay umuunlad. Hindi pagkatapos kundi habang nasa proseso, habang lumalakad, habang tapat sa araw-araw, narinig niya ang salita ng Diyos, inakap ito at namuhay na parang totoo na ito. Iyan ang pananampalataya. Iyan ang pagtitiwala kahit gumuguho ang paligid. Iyan ang pamumuhay batay sa gabay ng Diyos, hindi sa gulo ng sitwasyon. Si Josue ay hindi naging espesyal dahil siya'y malakas. Naging espesyal siya dahil siya'y masunurin. Dahil nang tawagin siya ng Diyos, sumagot siya, narito ako. Iyan din ang maaari mong isagot ngayon. Pwede mong sabihin, Panginoon, narito ako. Gabayan mo ako, turuan mo ako, pagpalain mo ako. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil nananampalataya ako sa iyong katapatan. Ngayon, balikan mo ang sarili mong paglalakbay. Ilang beses nang nagbigay ng salita ang Diyos sa iyo. Ilang palatandaan na ang iyong nakita. Ilang beses nang nagsara ang pintuan pero nanatili ang kapayapaan. Hindi iyon aksidente, iyon ay pag-aaruga, iyon ay proteksyon, iyon ay pangako na hinuhubog sa tamang oras. Hinuhubog ka ng Diyos upang matanggap mo ang inihanda niya para sa iyo. Pero ayaw niyang ibigay ang biyayang hindi mo pa kayang hawakan. Kaya tinuturuan ka muna niya. Kaya minsan inuulit niya ang leksyon hanggang sa matutunan mo ito ng buo. Si Josue natutong umasa, natutong makinig, natutong mamuno habang nakaluhod. At ang naging bunga, tagumpay pagkatapos ng tagumpay, panalo pagkatapos ng panalo, himala pagkatapos ng himala. Pero lahat ng iyon nagsimula sa isang salita. Pagbulayan mo ito araw at gabi at ikaw ay sasagana. Ang salitang iyon ay para sa iyo ngayon. Oo, ngayon. Habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, habang hinahaplos ng Espiritu ng Diyos ang puso mo. Wala ka rito sa oras na ito ng walang dahilan. Ang salitang ito ay nag-aalab sa loob mo. Isang apoy, isang pasya, isang lakas ng loob. Lakas ng loob upang gumawa ng bago. Lakas ng loob upang higit na magtiwala. Lakas ng loob upang isuko ang kontrol at ibigay sa Diyos ang manibela ng iyong buhay. Tulad ni Josue, ikaw man ay nasa harap ng bagong lupain. Maaring hindi mo pa ito matukoy, maaring wala ito sa mapa, pero alam ng Diyos kung saan ito. Alam na niya ang buong plano. At sinasabi niya sa iyo ngayon, hindi ba't ako ang nagsugo sa iyo? Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos ay laging nasa piling mo saan ka man magpunta. Josue 1:9. Iyan ang pundasyon ng iyong kasaganaan. Iyan ang bato ng iyong kapanatagan. Iyan ang katiyakang nagpapalayas sa takot at bumabalik sa pananampalataya. Pwede kang magtiwala, pwede kang magpahinga, pwede kang magpatuloy kahit hindi mo pa kita ang dulo.
dahil ang salita ang magliliwanag sa susunod na hakbang, dahil ang gabay mula sa langit ang magbubukas ng daan sa saradong pinto, dahil ang pangako ng Diyos ay hindi pumapalya. Naranasan ni Josue ito. At ngayon maaari mo rin itong maranasan, hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pagsunod. Ngayon, huminga ka ng malalim, pumikit ka sandali, at sa iyong puso sabihin mo, Panginoon, gaya ni Josue, nais kong lumakad ayon sa iyong salita. Tinatanggap ko ang gabay na ito, inaangkin ko ang iyong pangako. Dama mo ba? Ang langit ay kumikilos. Pinalalakas ka ng Diyos. Nagsimula na ang kasaganaan sa loob mo. Magpapatuloy ang paglalakbay. Pero ngayon, may matatag na hakbang, may kapayapaan sa puso, may pananampalatayang lumilipat ng bundok. At alam mo ba kung ano ang susunod? Ito na ang oras upang isabuhay ang natutunan. Panahon ng ihanay ang iyong mga ugali, desisyon, at pananalita ayon sa salitang ipinadala ng langit. At iyan ang pag-uusapan natin sa susunod. Magkomento ngayon upang aktibahin ang iyong pananampalataya. Isulat mo, gaya ni Josue, magtitiwala ako. O banggitin sa komento ang pangalan ng taong gusto mong pagpalain ngayon. At kung ang salitang ito ay tumimo sa puso mo, mag-subscribe ka ngayon. Huwag palampasin ang anumang direksyong inilalaan ng Diyos para sa iyong mga araw. Ngayon na naunawaan mo kung paano namuhay si Josue sa pangakong iyon, panahon na upang tayo'y mas lumalim pa sa lihim ng kasaganaan na nagmumula sa salita ng Diyos. Dahil ang kasaganaan ng langit ay may sikreto, at ito ay nasa harapan mo ngayon. Hindi ito isang misteryong hindi maaabot. Ito'y susi na inihahayag sa mga pusong handang magtiwala, sumunod at mamuhay sa tipan ng Panginoon. Ang Biblia ay hindi nagtuturo ng kasaganaan katulad ng mundo. Ang mundo ay nagsasabing, kumamit, mag-ipon, sumikat, manguna. Ang Diyos ay nagsasabing, pagbulayan mo, magtiwala ka, sumunod ka, manatili ka. Ang kasaganahang ayon sa Diyos ay hindi hinahanap sa pagmamadali, kundi sa pananatili. Hindi sa paghahambing, kundi sa katapatan. Hindi sa pagkakaroon ng lahat, kundi sa paglalakad kasama ng siyang may lahat. Umunlad si Josue dahil naunawaan niya ito. Hindi siya naghanap ng shortcut. Hindi niya kinwestiyon ng utos na magmartsa ng 7 araw sa paligid ng pader. Sumunod lang siya. At iyon ang nagpalaya ng himala. Maaring iniisip mong ang kasaganaan ay isang destinasyon, pero ito ay isang paglalakbay. Ito'y nangyayari sa bawat hakbang. Sa bawat umagang ikaw ay bumabangon, binubuksan ang salita at sinasabing, kausapin mo ako, Panginoon. Ito'y nangyayari kapag isinantabi mo ang takot at kayabangan at sinabing, Espiritu Santo, gabayan mo ako ngayon. Ang lihim ng kasaganahang espiritual ay nasa lalim ng relasyon, nasa tipan, nasa lugar ng pagsunod. At dito papasok ang isang napakahalagang punto, ang pagbubulay sa salita. Josue 1:8 ay hindi lamang nag-utos na basahin, kundi bulayin, bigkasin at isabuhay. Hindi ito gawaing pangkaisipan lang. Ito'y isang espiritual na pamumuhay. Ang salitang bulay sa orihinal na Hebreo ay nangangahulugang ibulong, ulitin, hayaan itong mag-ekyo sa kaluluwa. Iyon ang nagpapabago. Gigising ka at magsisimulang magsalita. Lahat ng bagay ay kaya ko sa pamamagitan ng nagpapalakas sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakailanganin. Ako'y ulo at hindi buntot. Ang Diyos ang aking kanlungan at lakas, at unti-unti ang iyong isipan ay nababago. Ang iyong paningin ay nililinis, ang iyong espiritu ay naaayos muli, at ito ang dahilan kung bakit maraming nananalangin pero hindi umaasenso, dahil nananalangin sila ng walang direksyon, walang salita, walang pananatili. Ang salita ng Diyos ang kompas ng tunay na kasaganaan. Ito ang nagtuturo ng tamang landas kapag madilim ang paligid. Ito ang nagbibigay liwanag sa mga daang hindi nakikita ng tao.
Ito ang nagtutuwid ng direksyon bago pa man lumiko ang puso sa maling daan. At higit pa riyan, ang salita ang nagpapakain sa pananampalataya. At kung walang pananampalataya, hindi natin mabibigyang lugod ang Diyos. Kung walang pananampalataya, walang kilos, walang bunga. Pero kapag may pananampalataya, nagsisimula kang tawagin ang hindi mo pa nakikita. Nagsisimula kang lumakad sa ibabaw ng tubig ng pag-aalinlangan. Nagsisimula kang marinig ang tinig ng Diyos kahit sa gitna ng unos. Ang pananampalataya ay ipinapanganak sa salita. At ang salita, kapag naging bahagi ng iyong araw-araw, naglalabas ng banal na direksyon. Ngayon, tingnan mo ang iyong araw-araw. Gaano kalaking espasyo ang ibinibigay mo sa salita? Nandoon lang ba ito tuwing linggo o pinili mo nang mamuhay kasama nito araw-araw? Ang tunay na kasaganaan ay ito, ang salita bilang pundasyon, ang Espiritu bilang gabay, at ang presensya ng Diyos bilang kasama. At may isa pang lihim si Josue na kailangan mo ring taglayin, ang tapang na manatili kahit walang nagbabago sa panlabas. 7 araw na nagmarcha si Josue at walang nangyari hanggang sa pinakahuling sandali. Marami ang susuko na sa 2nd araw. Ang iba ay magtatanong, bakit hindi na lang kumilos agad ang Diyos? Pero si Josue nagpatuloy dahil naintindihan niya, ang kasaganaan ay hindi sa bilis ng paglalakad, kundi sa lakas ng pananampalataya. Ang henerasyon natin ay sabik sa resulta. Pero ang Diyos ay kumikilos ayon sa bilis ng kanyang layunin. Alam niya ang tamang panahon. Alam niya ang eksaktong oras kung kailan babagsak ang mga pader. Habang naghihintay, sinusubok niya ang iyong katapatan. Tinutanong ka niya, magpapatuloy ka bang maghanap sa akin kahit walang palatandaan? Mananatili ka bang matatag kahit parang walang nagbabago? Mas nagtitiwala ka ba sa aking tinig kaysa sa iyong nakikita? Ito ang mga tanong na binabago ang puso. At ang pusong binago, iyan ang matabang lupa kung saan sumisibol ang kasaganaan. Si Josue ay kailangan ding patahimikin ang bayan. Iniutos ng Diyos na sila'y magmarcha ng tahimik. Ito rin ay kasaganaan, ang marunong manahimik. Manahimik sa gitna ng pagkabalisa. Manahimik sa ingay ng mga opinyon. Manahimik sa pagreklamo. Manahimik sa paghambing. Pinagpapala ng Diyos ang marunong makinig kaysa magsalita. Ang marunong tumahimik upang marinig ang tinig ng langit. Ang marunong maghintay sa tamang oras ng paghihip ng trumpeta. At nang dumating ang takdang oras, tumunog ang trumpeta, sumigaw ang bayan, at bumagsak ang mga pader. Doon na ipamalas ang kasaganaan. Doon natupad ang pangako. Doon nangyari ang imposibleng bagay, pero ang lahat ng iyon nagsimula sa lihim, sa pagsunod, sa tahimik na pagbubulay. Doon din ito magsisimula sa iyo. Ngayon, ikaw na ang may pagpipilian. Pwede mong piliing habulin ang mga palatandaan o mamuhay na ginagabayan ng salita. Pwede kang gumising araw-araw na umaasang magbabago ang sitwasyon, o gumising na may pasyang baguhin ang iyong posisyon sa harap ng Diyos. Pwede kang magpatuloy sa paghahanap ng kasaganaan bilang layunin, o simulan mo nang maranasan ang kasaganaan bilang bunga ng presensya. Ang kasaganahang ayon sa Biblia ay hindi layunin. Ito ay bunga. Bunga ng pakikipag-ugnayan. Bunga ng pagtitiwala. Bunga ng pagtitiyaga. Handa ka na ba para sa bagong panahong ito? Handa ka bang tumindig tulad ni Josue? Dahil ang kasaganaan ay hindi nagsisimula sa yaman, kundi sa ugat. At ang may malalim na ugat sa salita ay hindi natitinag sa bagyo. Ang may ugat sa espiritu ay namumunga sa tamang panahon. Ang lumalakad kasama ng Diyos ay lumalakad patungo sa kasaganaan, kahit mukhang disyerto ang paligid. Naintindihan ni Josue ito. Isinabuhay niya ito. At ngayon, ikaw naman, pwede mong simulan ngayon mismo sa isang tapat na panalangin, sa isang matatag na pasya, sa isang totoong pangakong isabuhay ang salita.
At hindi mahalaga ang iyong edad, ang iyong nakaraan o ang kalagayan mo ngayon. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, ibig sabihin patuloy pa ring isinusulat ng Diyos ang kwento ng buhay mo. At sa kwentong iyon, may mga kabanata ng tagumpay na hindi mo pa naisip. Pero ang lahat ng iyan, nagsisimula sa pagbubulay ng salita. Nagsisimula sa tahimik na pagsunod. Nagsisimula sa tapang na gawin ang susunod na hakbang kahit hindi mo pa nauunawaan ang lahat. Ito ang kasaganahan na galing sa itaas. Ito ang banal na direksyon. Ito ang buhay ng taong lumalakad kasama ng Diyos. At ang pinakamagandang bahagi, hindi ito natatapos. Ito ay inuulit bawat umaga tulad ng mana, tulad ng habag ng Diyos. Ang kasaganahan mula sa langit ay araw-araw. Ito'y tuloy-tuloy, abot kamay. Kailangan mo lang maniwala, kailangan mo lang hanapin, kailangan mo lang manatili. Ngayon, huminga ka ng malalim at ipahayag mo sa iyong espiritu. Ngayon, pinipili ko ang kasaganahang nagmumula sa salita. Ngayon, pinipili kong lumakad kasama ang Diyos. Magkomento sa ibaba upang aktibahin ang panahong ito sa iyong buhay. Isulat mo, pinipili ko ang kasaganaan ni Josue. Hindi ka pa nakasubscribe? Gawin mo ito ngayon. I-activate mo rin ang bell icon para makatanggap ng espiritual na direksyon araw-araw. Dito, bawat umaga ay bagong pagkakataon upang marinig ang tinig ng Diyos. Ngayon na ang puso mo ay nakaugat sa salita at naiintindihan mo na ang kasaganaan ay bunga ng intimacy at pagsunod. Panahon na para palayain ang isang susi na nagbabago ng lahat, ang pagpapahayag ng pananampalataya. Oo, ang iyong ipinapahayag ang siyang nag-a-activate ng ipinapalaya na ng Diyos. Ang iyong bibig, kapag nakaayon sa langit, ay nag-aalis ng balakid dito sa lupa. Sabi ng Biblia sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ibig sabihin, tuwing ikaw ay nagpapahayag ng pananampalataya, ikaw ay humihila ng buhay, ng kasagutan, ng banal na direksyon. Hindi lang nakinig si Josue sa Diyos. Sumunod siya ng may tapang at itinuro sa bayan na ipahayag ang kanilang pinaniniwalaan. Dahil kapag ang puso ay naniniwala at ang bibig ay nagpapahayag, ang langit ay kumikilos. Kapag ang pananampalataya ay naging salita, ang langit ay bumubukas. Ilang beses ka na bang nagsalita ng hindi iniisip? Ilang beses mo nang nasabi, wala talagang nangyayari, hindi ko kaya, palagi akong bigo. Ang mga salitang iyan ang bumubuo ng mga pader. Pero ngayon, sisimulan mong ibagsak ang mga pader na iyan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi mo na kailangang ipahayag ang kabiguan, ipahayag mo ang tagumpay. Gisingin mo ang sarili mo at sabihin, ako'y anak ng Diyos. Ang salita ay ilawan sa aking landas. Inaangkin ko ang pangako. Ako'y pinagpala dahil ako'y lumalakad kasama ang Panginoon. Bawat pangungusap ay butil ng binhi, at ang binhing itinanim sa espiritu ay aani sa tamang panahon. Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay isang makapangyarihang gawi. Hindi ito emosyon, ito ay desisyon. Pinipili mong magsalita ng pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita, kahit salungat ang paligid, kahit ang katahimikan ng Diyos ay tila matagal na. Ganito rin ang nangyari kay Abraham. Ganito rin ang kay Jose sa Ehipto. Ganito rin kay Josue sa harap ng mga pader ng Jericho. Hindi nila ipinahayag ang kanilang nakikita. Ipinahayag nila ang kanilang pinaniniwalaan. At pwede mo rin gawin iyon. Simulan mong ipahayag, ngayon ako'y lumalakad sa direksyon ng Diyos. Ngayon, sumasama sa akin ang kasaganaan. Ngayon, ang salita ang aking lakas. Ngayon, binubuksan ng Diyos ang mga daang hindi ko makita. Habang lalo mong ipinapahayag ng may pananampalataya, lalo ring umaayon ang iyong espiritu sa layunin ng langit. At narito ang pinakamahalagang katotohanan. Ang pagpapahayag ay hindi kasinungalingan. Ito ay pagpapahayag ng propesiya,
Hindi mo itinatanggi ang realidad. Ipinapaabot mo kung ano ang nauna ng itinalaga sa langit. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ginagawa mo ito ng palagian? Ang iyong isipan ay nababago. Ang iyong espiritu ay lumalakas. Ang mga pangyayari ay tumutugon. Ang buong paligid ay nababago. Lahat ay nagsisimulang sumunod sa salitang iyong dala. Hindi mo kailangan ng mahika o formula. Kailangan mo lang ng pananampalatayang nakaangkla sa salita, ng salitang binibigkas ng may tiwala, ng pag-asang nakatayo sa bato. At kapag pinagsama mo ang lahat ng iyon sa panalangin, ang langit ay kumikilos. Tinuturuan ka ng Diyos na magsalita gaya ng isang naniniwala, na magpahayag na parang tinanggap mo na mamuhay na parang tagumpay na ang kwento mo. Hindi ito sikolohiya, ito'y buhay espiritual, ito'y gawain ng tunay na pananampalataya. Ngayon gusto kong simulan mong isabuhay ito, ngayong araw din. Sa pagtatapos ng video na ito, sabihin mo ng malakas, inaangkin ko ang kasaganaan ni Josue. Ang aking bibig ay magsasalita lamang ng buhay. Ngayon, ang langit ay nagbibigay ng direksyon sa akin. Ulit-ulitin mo ang mga linyang ito tuwing gigising ka, sa biyahe, habang naglalakad, sa katahimikan ng umaga, dahil habang pinapahayag mo ang pananampalataya, naglalagay ka ng binhi ng pananampalataya, at ang nagtatanim ng pananampalataya, aani ng himala. Huwag kang titigil dito. Sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo sa kung ano ang inilalabas ng Espiritu para sa iyong buhay. At nais kong ikaw ay maging handa. Magkomento ngayon at i-activate ang salitang ito. Araw-araw kong ipinapahayag ang salita o ang aking bibig ay nagpapahayag ng kasaganaan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo ito ngayon. Dito, bawat araw ay nagsisimula sa pananampalataya, salita at banal na direksyon. Ngayon na na-activate ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapahayag, nais kong manatili ka sa presensyang ito dahil ang lahat ng ipinalaya rito ay hindi lang inspirasyon, ito ay transformasyon. Ito ay simula ng bagong yugto at ang bagong yugtong ito ay nagsisimula sa loob, sa kaluluwa, sa lugar kung saan tanging Diyos lamang ang nakakakita. Alam mo ba, may uri ng kasaganaan na hindi nauunawaan ng mundo. Ito'y ang kasaganahang puno ng kapayapaan kahit wala pang tagumpay sa paningin ng tao. Ito'y ang kasaganahang gumigising sa iyo ng may pag-asa kahit tila pareho pa rin ang lahat. Ito'y ang kasaganahang sumusuporta sa iyo kahit kapos na ang mga mapagkukunan. Iyon ang pinakamakapangyarihang uri ng kasaganaan dahil ito ay ipinapanganak sa hindi nakikita, ngunit naririnig at nararamdaman sa realidad. Binubuksan nito ang tamang mga pinto nang hindi mo kailangang pilitin. Binibigyan ka nito ng karunungan upang ang maliit ay maging sapat. Inihahanda ka nito upang tanggapin ang mga bagay na ipinangako pero hindi mo pa hawak. At lahat ng ito ay nagsimula sa kung ano ang ginawa nating magkasama ngayon. Salita, plus panalangin, plus pagsunod, plus pagpapahayag. Ito ang siklo ng kasaganahang ayon sa Biblia. Narinig mo ang salita. Nananalangin ka ng may pananampalataya. Natutunan mo mula sa kwento ni Josue. Naunawaan mo ang sikreto ng kasaganaan sa kalooban ng Diyos. At ngayon, ipinahayag mo mula sa bibig ang pinaniniwalaan na ng puso mo. Ano pa ang kulang? Ngayon, manatili. Manatili sa landas. Manatili sa ugnayan. Manatili kahit tila walang nagbabago. Dahil ang nananatili sa salita ay hindi kailanman uuwi ng walang dala. At nakikita ng Diyos ang pasya mo ngayon. Naririnig niya ang tinig ng iyong kaluluwa. Tinatanggap niya ang bawat butil ng binhi na inihasik mo sa panunood na ito. At ang langit ay tutugon. Maaaring hindi sa oras na inaasahan mo, pero lagi sa tamang panahon. Magsisimula ka ng mapansin ito sa maliliit na detalye, sa gaan ng iyong paggising, sa linaw ng iyong pagpapasya,
sa kapayapaan na iyong mararamdaman sa mga sitwasyong dati puno ng takot. Dahil kapag ang kasaganaan ng Diyos ay pumasok, binabago niya ang lahat. Inaayos niya ang mga prioridad, tinatanggal niya ang labis, at binubuksan niya ang lugar para sa mga bagay na walang hanggan. Kaya itanim mo ito sa puso mo, ikaw ay umuunlad. Bawat panalangin, kasaganaan. Bawat pagsunod, kasaganaan. Bawat pagpapahayag ng salita, kasaganaan. Bawat tiwala kahit hindi mo nauunawaan, kasaganaan. Ang iyong kasaganaan ay gumagalaw. Ikaw ay lumalakad kasama ng Panginoon. At ang lumalakad kasama ng Diyos ay hindi kailanman lumalakad ng walang saysay. Ngayon, bago natin tapusin ito, pumikit ka muli, huminga ka ng malalim. Dama mo ba ang Espiritu Santo na malapit sa iyo? Nariyan siya, tahimik, kasama, punong-puno ng pag-ibig, gumagabay, gumagaling, naghahanda. Mararanasan mo ang mga bagay na hindi mo pa kailanman naisip. Papapasukin mo ang mga pintuang hindi mo sinubukang buksan. Lalakad ka sa mga panahon na dati akala mong malayo pa. Dahil ang salita ay gumagawa na ng kanyang gawain. At ikaw ay nasa tamang landas. Ito na ang iyong oras. Ito na ang iyong sandali. Ito na ang iyong panahon ng pamumukadkad. Magkomento ngayon upang selyuhan ang paglalakbay na ito sa pananampalataya. Nagsimula na ang aking panahon ng kasaganaan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ang button ngayon. Hindi mo dapat palampasin ang mga susunod pang sasabihin ng Diyos sa mga darating na araw. Pindutin mo na rin ang video na lumilitaw sa iyong screen. May isa pang pahayag ang Diyos para sa iyo ngayong araw.